Mga kwento ni Felmo. Simula pagkabata ay bibihira lang namin nakakasama si Lolo Crisanto. Paano ba naman kasi? Nasa liblib na lugar pa naninira ng abuelo ko. At sa tansya ko ay nasa mga higit 40 minuto ang lalakarin tuwing bumibisita ako sa kanyang munting kubo. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Anton, Sir Seth. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa lugar ng Capiz, sa isang liblib na baryo kung saan naninirahan ang lolo ko. Naganap ang karanasang ito dekada 90. Pero bago ko ibahagi ang lahat ng mga kaganapan sa kwentong ito, ipapaliwanag ko muna ang kalagayan at tirahan ng abuelo ko. Mag-isa na lamang sa buhay si Lolo. Magmula nang pumanaw si Lola Soledad ay nakailang beses nang pinipilit ni Papa na sa bahay na lamang tumira si Lolo noon, nang sa gayoy may mag-aasikaso sa kanya at may mga apo siyang makakasama saan man siya magpunta. Pero mariing tumanggi ang lolo ko noon, kung kaya't wala nang nagawa ang aking kama kundi hayaan na lamang siyang nakatirang mag-isa sa kubo nito. Pero magkaganon man ay hindi maiwasan ng aking ama ang mag-alala dahil sa may kalayuan ng bahay ni Lolo sa mga kapitbahay. Nakatirik ang bahay niya sa paanan ng kakahuyan. Yari lamang sa pawid ang bubungan at kawayan naman ang dingding at sahig. Ultimong ang pintuan nito ay yari lamang din sa pinagdikit-dikit na kawayan. Nakaangat sa lupang sahig nito. Sa silong naman ay may iilang alagang manok si Lolo Crisanto. At sa likuran naman ng bahay ay may munting pananim na siyang pinagkakaabalan niya kapag wala itong ginagawa. Basta tay, kapag may kailangan ka magpasabi ka lang kay Anton ha. Kapag wala naman siyang pasok sa eskwelahan, sa bahay mo muna siya matutulog para may kasama ka. Minsang rinig kong wika ng aking ama kay Lolo nung bumisita ito sa bahay. Nagulat naman ako sa tinuran ng aking ama. Sa totoo lang ni minsan hindi niya pa ako pinayagang makitulog sa bahay ni Lolo eh. Pwede akong bumisita pero kinakailangang umuwi din ako pagsapit ng kinahaponan. Kapag kinukulit ko si Papa na sa bahay ni Lolo Crisanto ako matutulog, nagagalit ito at palagi akong pinagsasabihang huwag akong makulit dahil kahit kailan ay hindi niya ako papayagang makitulog sa bahay ni Lolo. Nais ko sanang itanong sa kanya kung bakit ayaw niya akong matulog doon. Ang kaso nga lang ay palagi naman siyang nakaangil kapag si Lolo na ang pag-uusapan namin. Pakiwari ko tuloy noon ay ayaw niyang mapalapit kaming mga anak niya kay Lolo. Alam niyo kasi tay, hindi ko maiwasang mag-alala lalo na ngayon medyo delikado na yung panahon. Nako, ano ka ba naman Rogelio? Huwag na, aabalahin mo pa yung mga anak mo eh. Ayos lang naman ako mag-isa sa bahay tsaka kung inaalala mo yung kapakanan ko, walang mangyaring hindi maganda sa akin. Huwag na kayong kumontra tay. Makinig na lang ho kayo. Mas maganda pa rin yung may kasama ka sa bahay mo kahit nasabihin mo pang ligtas ka mag-isa sa bahay mo. Tumangutango lamang si Lolo matapos magsalita ng aking ama. Pagkatapos ay hindi ko na ito narinig pang nagreklamo. Nang matapos na nga silang mag-usap ay hinatid na ni Papa si Lolo sa bahay nito. Anong oras na rin kasi at makaabutan na ng dilim ang abuelo ko kung maglalakad pa ito pa uwi. Ayaw pa nga sana ni Lolo na magpahatid pero sadyang mapilit si tatay. Kaya wala na rin itong nagawa pa. Isang hapon noon, inutusan ako ni Papa na ihatid ko raw sa bahay ng abuelo ko ang binili niyang pagkain. Namalengke sila ni Mama at sinabayan niya na ng iba pang mga kailangan sa bahay at ulam. Sumunod naman ako sa iniutos nito at sinabing sa bahay na lamang muna ako ni Lolo makikitulog. Paniguradong aabutin ako ng dilim kung uuwi pa ako noon. Tumango na lamang si Papa at nagwikang agahan ko na lamang ang pag-uwi kinabukasan at may iuutos pa ito.
May pupuntahan ka pa bukas kaya gumising ka na maaga at umuwi. Sige po, magpapalit na muna ako ng damit. Nagmadali na nga ako magpalit ng damit at agaran ng umalis matapos kunin na mga ipinapabigay ni Papa kay Lolo. Makalipas ang ilang sandali, habang binabaybay ko ang daan, sumagi sa isipan ko ang mga katanungang, bakit sa lawak ng lupain ni Lolo ay mas pinili niya ang manirahan sa liblib na lugar? Hindi naman sa pagmamayabang, Sir Seth, pero masasabi kong isa si Lolo sa mga napapabilang sa baryong yon na merong malawak na lupain. 2 lamang ang anak nila ni Lola at panganay ang aking ama. Ipinamana kay Papa ang malawak na lupang maraming pananim ni Lolo sa karatig barangay. At ito na nga ang tinitirahan namin at pinagkukuhanan ng hanap buhay. Magmula noong nag-asawa ang aking ama at nagkaroon na ng sariling pamilya. Kaya't lubos na ipinagtataka ko kung bakit sa liblib ba ito maninirahan. Dahil sa wala naman akong makuhang sagot ay napagpasyahan ko na lamang na iwaglit sa isipan ito. Nagmadali na lamang akong maglakad papunta sa bahay niya. Malayo-layo pa lamang ako ay sunod-sunod ng tinawag kong pangalan ni Lolo. Yun kasi ang kabilin-bilinan niya sa aming mga apo niya. Nakapagpupunta umano kami sa bahay niya. Bago pa man kami makarating sa bakuran nito ay tawagin na umano namin ang kanyang pangalan. Sumagot man siya o hindi, basta't tawagin namin siya bago tumapak sa bakuran. Nang minsang tanungin ko siya kung bakit kailangan namin siyang tawagin, ang sagot niya lang sa akin ay may mga bantay daw siya sa bahay at baka mapano daw kami mga apo niya kapag basta-basta lang papasok sa loob ng bakuran nun. Masusungit umano ang mga ito at galit sila sa mga taong pumapasok sa bakuran ng walang pahintulot. Madagdag ko lang, Sir Seth. Si Lolo Crisanto ay kilalang manggagamot sa lugar namin. Yun ang pagkakaalam ko sa pang-araw-araw na mga ginagawa niya. Kung kaya't sa nakikita ko ay nirerespeto siya ng karamihang nakatira sa lugar namin. Lalong-lalo na sa baryo kung saan siya nakatira. Kaya yung pumasok sa isipan ko noon baka yung mga gabay na sinasabi ni Lolo. Yun yung mga alaga niyang hayop na nasa bakuran ng bahay noon. Maliban kasi sa may mga alaga itong manok, mayroon din siyang alagang mga baboy, aso at pusa. Hindi ko nga alam kung bakit minsan ay bigla-bigla na lamang dumadami ang mga alaga niya. Tapos may mga pagkakataon kapag pumupunta ako sa bahay niya, iilan lang ang mga nakikita kong alaga. Kapag nanghihingi naman ako ng isa sa mga alaga niya para alagaan sa bahay, ayaw mamigay ni Lolo. Madamot ito pagdating sa mga alagang hayop niya. Ika nga, humingi ka na lang ng iba at ibibigay niya yon. Huwag lamang ang mga alaga niya sa bahay niya. Naalala ko pa nga noong minsang masabihan ko siyang madamot sa mga alaga nito. Na isa lang naman ang hihingin ko. Sa totoo lang ng mga panahong yun ay gustong-gusto ko talagang alagaan ng isa sa mga anak ng asong alaga ni Lolo. Maliban kasi sa matataba, mabalbon pa. Nang malaman nga ni Papa na nanghingi ako kay Lolo ay agaran niya akong sinaway at mariing pinagsabihan. Huwag akong manghingi ng mga alaga sa kanya at huwag ko rin itong pagsalitaan ng ganon. Kung gusto ko raw ay hingian niya na lamang ako ng tuta sa kakilala niyang nasa Karatig Purok maninirahan. Marami umanong alagang hayop ito. Tumanggi ako. Sabi ko mas gusto ko yung mga alagang hayop ni Lolo eh. Pero mapilit si Papa. Kaya ayon, nagwika siyang wag na wag ko na daw pagka-interesa ng mga alaga ng abuelo ko. Hindi umano pang karaniwan ng mga alagang hayop ni Lolo Crisanto. Sa pagkakaalam ko, tanging bunga ng niyog lamang ang kinakain ng mga alaga niya. At mukhang sa gabi lang yun pinapakain ni Lolo. Kung kailan daw tulog na mga tao. Ni minsan ay hindi ko pa naabutang nagpapakain si Lolo sa mga alaga nito. Kaya't yun ang palagay ko. At ayun na nga, nakailang beses munang tinawag ko si Lolo bago ko siya nakitang nagbukas ng pintuan. At dali-daling naglakad papunta sa bakuran. Apo, magtatakip silim na, bakit nagpunta ka dito? Inutusan po kasi ako ni Papa na ihatid tong pinamalengke niya.
Nagsuwisyon ng abuelo kong tutulong siya sa pagbitbit ng mga dalahin ko. Parang napakabigat umano. Pero tumanggi ako at sinabi sa kanyang ako na lang. Tapos ay nagmadali na akong naglakad papasok sa loob ng bahay. Ito talagang tatay mo. Alam niya namang delikado ang magpunta dito sa bahay ko ng ganitong oras, ba? Inutusan ka pa talaga. Saan nito? Matapos kong ilapag sa mesa ang pinamili na magulang ko noon. Sandaling sinilip ko mula sa bintana ang labas ng bahay nang may pagtataka. Nang hapong yun kasi ay hindi ko napansin ang mga alagang hayop ni Lolo. Dati-rati, malayo pa lamang ako ay naririnig ko na ang sunod-sunod na pagtahol ng mga aso. Pero ng mga oras na yon, wala ang mga ito. Sino bang tinitingnan mo dyan, apo? Tanong niya. Bagya pa akong nagulat at napaigtat sa ginawa ni Lolo. Bakit parang hindi ko yata nakikita yung mga alaga nyo? Tugon ko. At tinanong kung nasaan ang mga ito. Ngumisi si Lolo at ako naman ang tinanong kung bakit ko daw hinahanap ang mga yon. Sinabi ko naman sa kanya ang dahilan kung bakit. Napansin kong saglit na sumeryoso ang abuelo ko bago nag-uwi kang nasa paligid lamang umano ang mga alaga niya. Huwag mo nang hanapin ang mga ganyan at mayat-mayat magsisiuwian din ang mga yan. Anya. Umalis na ako mula sa pagkakasilip at tinulungan ng mag-ayos si Lolo sa mga pinamelengke nito. Habang nag-aayos sinabi ko sa kanyang sa bahay niya na muna ako matutulog ngayong gabi at bukas na ako uuwi na maaga sa bahay. Huwag na rin siya mag-alala dahil nagpaalam na ako kay tatay at pumayag na ito. Nagulat si Lolo. Tapos napansin ko parang sandali siyang napapaisip bago muling nagsalita nun. Sinabi nitong ano pa nga ba raw ang magagawa niya. Alangan namang pauwiin niya ako delikado nang maglakad sa labas. Maya-maya lang ay madilim na at marami na umanong masasamang nilalang ang nagpapakalat-kalat sa labas nun. Nga pala Lo, ako na po yung magluluto ng hapunan natin. Sad ko. Para naman kahit papano ay may maitulong ako sa kanya. Magilaw na tumango si Lolo at nagwikang ako na raw ang bahala kung anong gusto kong lutuin. Dahil may mahalaga pa daw siyang gagawin. Noon ngang iwan ako ni Lolo Crisanto sa kusina ay hindi na ako nag-atubili pang mag-asikaso ng mga lulutuing pagkain nun. Madilim na nun, nagluluto pa rin ako. Masayang-masaya pa ako habang nag-aasikaso. Gawa ng yun pa lamang ang unang pagkakataong sa bahay ni Lolo ako matutulog. Pero nang nasa kalagitnaan na ako ng pagluluto nun, nakailang beses na akong napasilip sa siwang ng dingding dahil parang may naririnig akong mga yabag sa labas ng bahay. Pakiwari ko ay nagpabalik-balik yun malapit sa kinaroroonan ko. Nung unay nagdahan-dahan pa ako sa mga kinikilos ng sagayoy, mapakinggan ko ng maigi ang mga yabag na nadinig ko nun. Hindi naman kasi pwedeng si Lolo ang nasa labas. Gawa ng kani-kanina lang nakita ko siyang pumasok sa kwarto niya Kaya napaka-imposibleng siya ang may kagagawan ng mga yabag sa labas nun. Sandali, yabag talaga ng tao yun Pero bakit wala akong makita? Sabi ko pa. Dahil sa wala naman akong maaninag, ay nagkibit-balikat na lamang ako at napabuntong hininga. Baka yun yung mga alagang aso at pusa ni Lolo. Pangungumbinsing saad ko sa sarili at ipinagpatuloy ng ginagawa. Wala pa mang ilang minuto ay nagtataka na ako. Dahil sa napansin kong parang hindi lamang iisa ang yabag na naririnig ko. Parang marami na. Para na silang mga nagkumahog at nag-uunahang tumakbo. Ano kaya yun? Muli akong sumilip sa siwang. Pero nakailang segundo na akong sumilip. Wala talaga akong makita. Nagtataka na talaga ako dahil sa medyo maliwanag pa naman ang paligid. Dahan-dahan kasing sumilay ang buwan sa kalangitan nun. Kung kaya't kahit papano ay makikita ko na kung may tao ba o hayop sa labas ng bahay. O kahit anino man lang. Pero wala talaga. Maya-maya ay napaiktad ako nang biglang magsalita si Lolo Crisanto mula sa likuran ko. Nagtanong siya kung ano daw ang sinisilip ko sa may siwang.
Nang lingunin ko ito ay agad naman siyang ngumiti na para bang may tinatago siya. Sino ba yung sinisilip mo dyan? Hindi na ako nagdalawang isip pang sabihin kay Lolo ang tungkol sa mga narinig ko. Sinabi ko rin sa kanya na baka may tao sa labas ng bahay dahil kanina ko pa naulinagan ng mga yabag ng paa. At sa palagay ko ay nanggagaling sa tao ang mga yabag na yon. Tawang-tawa namang nagwika si Lolo na kung wala naman umano siyang naririnig nun, mas mainam nang wag ko na lamang daw pagtuunan ito ng pansin kung ano man ito. Ang mabuti padalian mo ng magluto para makakain na tayo. Aniya, at hindi na ako binigyan pa ng pagkakataong makapagsalita. Tinalikuran na ako ni Lolo Crisanto. Naglakad na ito palabas ng kusina. Napapailing na lamang ako habang sinusundan si Lolo ng tingin. Palagay ko ay hindi sineryoso ni Lolo ang sinabi ko. Hindi ko man lang nabakasan ng pag-aalala o kurisidad ang mukha ni Lolo eh. Matapos kong sabihin ang kakaibang narinig ko sa labas na para bang normal na lamang sa kanya ang ganon. Dahil doon ay minadali ko na nga ang pagluluto at hindi na pinansin pa ang kakaibang presensyang bumabalot sa paligid. Maging ang mga panakanakang ingay na animoy pusang umaangil. Pilit ko na ring binabaliwala. Matapos ko makapagluto ng hapunan, tinawag ko na si Lolo Crisanto para kumain na kami. Pero nakailang tawag na ako kay Lolo. Wala ako makuwang sagot. Hindi ko rin siya mahagilap sa munting sala. Kaya naman pinuntahan ko na ang silid niya at marahang kinatok ang pintuan. Ilang beses kong sinangbit ang pangalan ni Lolo at sinabihan itong kakain na kami. Nakailang katok pa ako bago binuksan ni Lolo ang pinto nun. Saktong pag-awang ng pintuan na hindi sinasadyang nasilip ko ang loob ng kwarto niya. Sandaling nanlaki ang mga mata ko nang may nakita akong dalawang nakasinding kandilang kulay itim sa gilid ng higaan kung saan naroroon ng maliit na altar. Mas lalong kumunot ang noo ko at nagtaka nang matuon ang pansin ko sa nakataling pulang telang nakabigkis sa dalawang kandilang itim. Habang dahan-dahang napapatakan ng litrato na sa pakiwari ko, mukhang mag-asawa ang nasa larawan. Lo, ano pong ginagawa nyo? Bakit may kandilang itim kayo dito sa silid nyo? Napatakip din ako ng ilong dahil sa kakaibang amoy na nalalanghap ko mula sa kwarto ni Lolo. Parang amoy malansa ito o amoy na bubulok at inuuod na karne. Kakaiba din ang presensyang bumabalot sa loob ng silid nito. Saglit na natigilan ako nang mapatanto kong iisa lang ang presensyang naramdaman ko kanina doon sa kusina at ang presensya ng kwarto ni Lolo. Hindi ko na talaga maitago ang pagtataka nun. Ang buong akala ko ay manggagamot si Lolo at tinutulungan niya ang mga taong nangangailangan. Pero lingid pala sa kaalaman ko, may iba pa palang kababalaghang ginagawa si Lolo nun. Wala apo. Halika na at kumain na tayo. Wika nito sa akin at agad na akong iginawi patungong kusina. Hindi ko alam kung anong iisipin ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung matatakot ako kay Lolo o ano. Dati-rati kasi sa pagkakatanda ko, kapag pumupunta ako sa bahay niya ay may mga naaabutan akong taong nagpapagamot. Pero bago sasapit ang alas 5 ng hapon, ay hindi na ito tumatanggap pa ng gagamutin. Kapag sinasamahan ko naman siyang manggamot sa karatig lugar, halos lahat na makakasalubong namin ay nagmamano sa kanya at binabati siya na para bang takot na takot ang mga ito sa kanya at mataas ang respeto. May pagkakataon pang may humingi ng tulong sa kanya. Nakababaryo nung nawala ang alagang hayop nito. Naayon pa sa humingi ng tulong ay itinali lamang daw nito sa likod ng bahay ang baboy. Nung gabi bago mawala ang alaga kinabukasan. Nang dahil kay Lolo Crisanto ay naibalik na magnanakaw ang baboy at humingi ito ng kapatawaran doon sa nagmamay-ari. Lo, pwede po bang magtanong? May gusto lang po sana akong malaman.
Saglit na tiningnan ako ni Lolo. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ng ginagawang pagsasandok ng kanin. Ano ba yan, Apo? Kung hindi naman mahalaga ang itatanong mo, mas mainam pang kumain na lang tayo at gusto ko na magpahinga. Sagot niya, na para bang alam niya kung ano ang itatanong ko nun. Sa hindi mawaring dahilan ay parang biglang umurong ang dila ko at parang may kung sino ang nag-udyok sa isipan kong wag nang magtanong pa. Humugot ako ng malalim na hininga bago sinipat si Lolo. Wala po. Sige po, kain na tayo, Lo. Makaraan ng ilang sandali, habang abala ko sa pagkain, ay napansin kong hindi tinitikman ni Lolo ang niluluto kong ulam na isda. Salip ay may kinuha siyang hindi gaanong lutong karne sa baunan. Inihain sa plato at yun ang nilantakan niya. Bahagya pa akong nagulat nang makita ang ginagawa niya at napangiwi ako nun. Dahil sa medyo may amoy na ang karning kinakain niya. Lo, bakit yan yung kinakain niyo? Hindi ba sasakit yung tiyan mo niyan? Medyo maangot na eh. Tanong ko sa kanya at nagpapalipat-lipat ng tingin nun. Ngumisi lamang ang abuelo ko bago nagwikang kumain na lamang daw ako at huwag nang magtanong pa. Alam mo, Apo, nasanay na ako sa ganitong pagkain. Kaya huwag mo nalang pansinin yung lolo mo. Marami pa sana akong gustong itanong sa kanya. Ang kaso nga lang nang tingnan ko siya ay napakaseryoso na ng mukha nito. Kung kaya't itinuon ko na lamang sa pagkain ng atensyon. Pagkatapos kumain ay ako na ang naglinis ng pinagkainan. Habang si Lolo naman ay nagpapahinga sa maliit niyang buluwagan at nagpapatunaw ng kinain. Lo, magtapat nga po kayo sa akin. Bukod ho ba sa panggagamot niyo, may iba pa po kayong ginagawa? Hindi sinagot ni Lolo ang tanong ko. Bagkos ay sinabihan niya akong ayusin ang higaan dahil magbibigay pa umano siya ng pagkain sa mga alaga niya. Itinuro niya sa akin ang silid na hihigaan ko. Tapos nagbilin ito na wag na daw akong lumabas pa. Kung naiihi daw ako ay may ihian naman sa kwarto kaya walang dahilan para lumabas pa ako noon. Teka Lo, bakit naman po bawal? Huwag ka nang makulit. Sundin mo na lamang ang sinabi ko. Sige na, mag-aasikaso pa ako ng pagkain. Tuluyan na akong nagduda noon. Alam ko at ramdam ko na may iba na sa pagkatao niya. Lalo pat na may napapansin na akong parang may nagbago sa mukha nito. Parang bumata si Lolo ng ilang taon. Habang nagsasalita siya ay panaka-naka ko ring napansing tila ba nag-iibang hugis ng nasa gitna ng mga mata niya. Parang naging mata ng pusa eh. Nakailang beses akong bumuntong hininga nang walang makuhang sagot sa isipan. Paglipas ng ilang minuto, habang nakaiga ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako noon. Hanggang sa bigla na lamang akong naalimpungatan ng makalanghap ng napakabahong amoy na sa tingin ko ay nanggagaling sa kwarto ni Lolo. Hindi ko na sana papansinin ang mabahong amoy na ito pero wala pa mang ilang segundo. Napabalikwas na ako ng bangon. May naririnig na akong kakaibang ingay na parang may hinang angil ng aso. Yung parang nagtatagisan yung mga ipin. Sa pandinig ko ay nanggaling rin niyo sa silid ng abuelo ko. Kung kaya't halo-halo ng nararamdaman ko. Dala ng kuryosidad ay kaagad na akong naghanap ng siwang sa gilid ng hinihigaan ko noon. Nang sa gayon kahit papano ay maaninagan ko ang silid ni Lolo at malaman kung ano ang ginagawa niya at bakit may mabahong amoy na nanggagaling sa kwarto niya. Nang makakita na ako ng siwang at sumilip, ganon na lamang ang hilakbot na nararamdaman ko at agarang napatakip sa bibig. Nang sa ganon ay hindi makalikha ng ingay. Malinaw na nakikita ng dalawang mga mata ko si Lolo. Nakahubad ito't nakaladlad ang mahabang kulay puting buhok at nakatalikod siya sa gawi ko nun. Habang dahan-dahang may pinapahid itong langis sa buong katawan.
Sa palagay ko ay sa langis na ginagamit nito ng gagaling ang napakalansang amoy na umaalingasaw sa kabuuan ng bahay. Habang pinagmamasdan ko ang ginagawa ni Lolo, kinikilabutan ako't nagtataasan ng mga balahibo ko sa katawan. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ko nang mapansin kong nagbitak-bitak at unti-unting natanggal ang balat nito sa katawan, na para bang ahas na nagpalit ng balat nun. Panay din ang pagsinghap nito sa kawalan na animoy aso habang walang tigil sa pagpapahid ng napakabahong langis. Pero ang mas nagpagimbal sa akin ay noong mapansin kong dahan-dahang nagsisipaggalawan ng kusa ang mga buhok niya, naaakalain mong may sariling buhay. Ilang beses pang paulit-ulit na tinanong ko ang sariling isipan kung si Lolo Crisanto ba talaga ang nakikita ko noon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ng mga sandaling ito. Nilukuban na ako ng takot at halos hindi na magkamayaw sa lakas ng pagkabugang dibdib ko. Samot-sari na ang tumatakbo sa isipan ko at hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa maya-maya lang ay bigla na lamang akong nakaramdam ng pagkahilo at bumagsak sa may sahig nun. Pero bago pa man ako tuluyang bumagsak sa may sahig ay nakita ko pang direktang tumingin sa gawi ko si Lolo Crisanto. Nakamulagat ang mga mata niya at naliligo sa sariling laway, ang bunganga at leg niya. Rinig na rinig ko rin ang pag-atungal ng mga alaga niyang hayop sa labas ng bahay nun. Matapos niya akong titigan ng nakakakilabot, dali-dali na itong kumaripas ng takbo. Pagkatapos ay tumalon sa bintana na parang isang pusa. Kasunod noon ay nakarinig ako ng malakas na huni ng wakwak. Hanggang sa mawalan na nga ako ng malay. Kinabukasan ay nagising na lamang ako na parang panaginip lamang ang lahat ng nakita ko kagabi. Dahil sa noong makita ko si Lolo habang nagkakape, wala namang pinagbago sa kanya. Ngingiti-ngiti pa itong sinasabihan akong magkape na muna bago umuwi sa bahay. May ipapadala din daw siyang mga kamoting kahoy at gulay para may lulutuing gulay ang mama ko. Ewan ko ba, Sir Seth, kung bakit nawalan ako ng lakas ng loob na tanungin si Lolo noon. Siguradong sigurado talaga kasing hindi ako nagkakamali sa mga nakita ko. Naisip kong marahil dala ng takot kaya hindi ko yun na itanong pa kay Lolo. Pagka-uwi sa bahay ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Si tatay ang tinanong ko. Nung una, ayaw pang sabihin ni Papa ang totoo. Ang dami-dami niya pang pasikot-sikot. Na kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero noong sabihin ko sa kanya ang tungkol sa mga nakita ko kagabi, doon niya na nga sinabi ang buong katotohanan. Sabi pa niya, isang aswang na mambabarang si Lolo. Pero kahit na ganoon ay kaya rin itong manggamot ng mga taong may sakit nun. Hindi din tulad ng ibang aswang si Lolo na nambibiktima ng mga tao dahil kayang-kaya niya umanong kontrolin ang pagiging aswang. Tanging mga hayop sa kagubatan lamang ang ginagawa niyang panglaman ng tiyan niya. Yung mga alagang hayop umano ni Lolo ay hindi talaga mga pusa at aso. Nagbabalat anyo lamang ang mga ito. Mga sigbin umano ang alaga ni Lolo na nagmumula pa sa mga kaninununuan niya. Minana ni Lolo ang mga sigbin at sa hinaharap ay nangako si Lolo Crisanto na hindi niya umano ipapamana sa mga anak niya ang pagiging aswang. Maghahanap ito ng ibang taong handang sumalo sa pagiging aswang na mambabarang niya. Ayon pa kay Papa, kayang pumayag siyang doon ako matulog pa minsan-minsan sa bahay ni Lolo. Dahil malaki ang tiwala niyang walang masamang gagawin ito. Simula pa man noon na hindi niya ito nakitaan ng masamang banta. Pag inaatake daw kasi ito ng pagiging aswang, lumalabas lamang ito at sa karatig bundok naghahanap na makakaing makapagpapaalis ng gutom niya. May kasunduan din daw silang dalawa ni Lolo. Kaya't tiwalang-tiwala siya na walang gagawing hindi maganda sa apo niya ang abuelo ko kapag nasa bahay kami nito. Alam mo bang naniniwala ako maswerte sa buhay yung alagang sigbi na lolo mo? Kaya kung sino man ang iiwanan ni tatay sa mga alaga niya, sinisiguro kong siswertehin yun sa buhay.
Magmula noon ay palagi na akong natutulog sa bahay ni Lolo Sir Seth. Sinabi ko rin kay Lolo na alam ko na ang lahat. Na nasabi na sa akin ni Papa kung anong sekreto niya. Alam ko na rin kung bakit ayaw niyang ibigay sa akin ang isa sa mga alaga niyang aso. Huwag siyang mag-alala at mangamba dahil hindi ako natatakot sa kanya. Tumagal pa ng ilang taon ang buhay ni Lolo. At nung rumatay na talaga siya sa higaan, isa sa mga katiwala ng abuelo ko ang nagboluntaryong tumulong na maangalaga at mag-asikaso sa kanya. Hanggang sa namatay si Lolo, sa tabi niya lang si Manong Totong. Ilang buwan lang lumipas mula nang mamatay ang abuelo ko ay napansin kong unti-unti nang gumaan at umangat ang buhay ni Manong Totong noon. Napag-alaman ko din mula kay Papa na si Manong Totong pala ang sumalo sa pagiging aswang ni Lolo. Kaya pala mula nang mamatay si Lolo ay sa bahay niya na nakatira si Manong Totong. Pero kagaya ni Lolo, mag-isa lang itong nanirahan doon. At ang pamilya niya ay sa Karatig Baryo naninirahan na. Dahil doon sila nakapundar ng bahay at ng negosyo nila.